Nakamamanghang tingnan kapag sila ay lumilipad sa kalangitan. Mula sa malayo, aakalain mong mga dambuhalang eroplano. Pero alam niyo bang ang mga lumilipad na eroplanong ito ay walang sakay na tao? Ang nagpapatakbo kasi rito mga radio controller ng isang grupo sa Tanawan, Batangas. Isang bagay na kinahiligan nilang gawin na sa unang tingin parang laro-laro lamang. Pero para sa kanila, may mas malalim pa raw itong kahulugan. Dahil ang naantala nilang pangarap na maging piloto, sa pampalipas oras na ito nila unti-unting binubuo. Maagang nagtipon-tipon ang grupo ng Batangas Aeromasters Radio Control Association sa malawak na loteng ito sa Tanawan, Batangas. Sila ay binubuo ng aero modelers o mga nagpapalipad ng radio control o RC planes. Kabilang na ang ilang minsang nangarap na maging piloto. Ang kanilang playground ang halos 1 kilometrong airfield na ito sa Tanawan, Batangas. Inabutan namin silang nag-a-assemble ng RC planes para sa kanilang aero modelers activity. Nagsasama-sama sila tuwing linggo para magpalipad ng RC planes. Paangasan pa nga ng disenyo ang kada eroplano. Mabusisi ang pag-aayos nila ng kanilang mga RC planes. Pero ang kanilang pakay, mag-enjoy habang pinalilipad nila ang kanilang mga astig na RC planes. Mahigit 3 dekada na nila itong ginagawa. 1937 pa nang unang magkaroon ng opisyal na palisahan ng RC planes sa ibang bansa. At lalo pa itong sumikat noong 1970s hanggang sa nakarating ang pagpapalipad nito sa Pilipinas. Si Erwin Ginto ang isa sa founder ng grupo. Kwento niya, minsan din siyang nangarap na maging piloto ng mga commercial plane, pero hindi ito natuloy. Ba't hindi po kayo naging piloto talaga na yung parang mga malalaking eroplano? Kailangan may pera ka. Maraming pera at saka maraming oras. Doon tayo nagkakaproblema sa pera. Oo, sa pera. Lahat naman. Yan ang challenge. So, may mga iba pinapalat, nakapasok ng PMA, nakapag tama sila ng direksyon, so nakalipad sila. Nung hindi nyo po naabot yung pangarap nyong maging piloto ng mga talagang malalaking eroplano, hindi nawala yung pangarap ng flying? Hindi. Ang inisip ko noon, if I cannot fly one, I build one. Diba? Bumuo ka lang. Kasi magaling naman ako sa ganun. Kaya napunta tayo sa remote control. Ito yun. Ito yun. So si Sir, hindi naging piloto ng malalaking eroplano. Piloto siya ng maliliit na eroplano. Yeah. Ito po ba ay kayo po ang gumawa nito? Basically, hindi naman lahat. Pero siyempre pagka may nangyayari di maganda, gagawin mo. Pero may mga eroplano tayo ang gumawa. Dahil mahilig si Erwin sa pagkukumpuni ng mga bagay-bagay, tila isang aeronautics engineer siyang gumawa ng sariling modelo ng RC plane na lagi niyang ginagamit sa pagpapalipad. Parang ano po to yung sa yung mower? Joke? Yeah, precisely. Hindi! Precisely. Nagjo-joke lang ako Hindi po. Totoo po yun. Yung pang ng grass? Grass Oo, yung pang nakikita ko kasi ito, di ba? Ganon, di ba? Hindi yan nga. Minodify lang namin, tinanggalan yung mga ibang parting hindi. So ito galing ito sa grass cutter? Opo, mismo. Oh, wow! Mismo. Tapos ito po, saan po gawa ito? Ay plywood, balsa,
foam at saka plastic covering. Plywood? Plywood. Yung katawan yan, plywood, yung manipis. Talaga? Dinidikit-dikit lang po. Tsaka may foam. Yung iba may foaming para mas mabilis. Kung hindi, meron ka ring ribs na plywood. Tapos ito po yung, Ayan yung remote control niya. Ito yung remote control. Apa. Ano po yan? Binibili nyo rin yan? Yung Ay, ganyan? opo, itong ganito, binibili na to. Para po sa maraming tao, ito pong ginagawa ninyo ay parang libangan at laruan lamang. Pero para sa inyo po ba ito'y laruan lang? Hindi po ang pangarap natin ng bata pa. So, fulfillment ito ng pangarap natin. At saka po yung mga ganitong aeroplano or hobby na sinasabi natin. Hindi natin matatawag na laruan kasi ito po ay delikado. Ibig sabihin, hindi kahit na sino pwedeng gumamit, magpaandar. Kada RC plane nagkakahalaga ng 5,000 piso hanggang mahigit 100,000 piso, depende sa disenyo at klase ng makina. Hindi man biro ang presyo, dumami raw ang gaya niyang aeromodelers dahil ang ilan sa kanila ay kapwa retiradong mga piloto. 2 beses sa isang linggo silang nagpapalipad at ngayon may 50 active members na sila sa kanilang asosasyon. Kasama sa kanilang grupo si Louie Villapando na merong mahigit 40 pirasong RC plane. Nagsimula ako nito when I was 13 years old eh. Ang nagturo sa akin yung mga Japanese na nagpapalipad sa baradas. So, ang pinakamatanda ko ditong plane is the Tiger 60. Halos ito yung favorite plane ko na ginagamit ko sa contest. Yung iba, binubuo, ina-assemble, kit. Meron dyan mga kit talaga. Like this one, kit din talaga to. Yung iba naman, ARF, yung almost buo na ikakabit-kabit mo na lang. Para masubukan ng tayog ng lipad ng RC plane, ipinakita sa akin ni Erwin kung paano nga ba ang tamang pagpapalipad nito. Ano mas mahirap, yung pag-take off o landing? Landing. Mahirap yung landing. Pinakamahirap. Pero pinakamasarap siya pag yan ang gagawa. Ang baba! Ay! Oh! Sobrang baba! Ayan na. Pala kayo. Mababa yun. Nakalabas pala kayo. Touch and go, try natin. Patatamaan natin yung tulog. Wow! Galing! Yun yung parang sabi niya, oh, landing na tayo. Ay, mamaya na lang. Nakatutuwang panoorin ng maliliit na eroplanong tila naghahabulan sa langit. Oh, landing muna, landing. At ang highlight ng pagpapalipad, paano ito magla-landing? Wow! So smooth! Kaya naman para magkaalaman kung gaano nga ba kasaya ang magpalipad ng RC planes, sinubukan ko ring magpalipad nito. Teka, wag pupunta sa China! Teka! Paano pupunta? Kaliwa. Ito. Look at the plane. Nasaan na? Yan. Ay, teka, sobrang umaano. Teka, wait lang. Paano umaakyat? Para magda-dive. Ayan. Teka, hindi ko na nakikita, sir. Kuya, baka pumunta sa ibang lugar! Ang layo, hindi ko alam. Ang bilis pala nito. Ito. Kaliwa. Teka,
Ayan na. Okay, ito na, lumiliko na po. Tawan mo na. Ayan, nalipod siya mag-isa. Hindi kailangan natin pabalikin dito. Ligo mo ng kaliwa ulit. Oy, lumigo ka dito! Wait! Yan na! Mali! Ayan, okay lang. Bumaba siya! Kabila dito. Teka, dito! Ay, baliktad! Dito! Teka na, dito! Liko pa! Teka, baliktad! Nakakalito pa! Ayun, diretso na ako! Bitaw na. Bitaw na ako. Yan. Paano ba bumaba? Bumaba ka nga dito! Hindi. Power! Paano yung power? Okay na po. Asa na? Baliktad kita naman! Mababangga tayo! Ayan na. Patay na yung piloto. Grabing landing yun! Oh my gosh! Thank you! Balikan natin sa may-ari. Ayoko, hindi ko kaya maging piloto. Utang na loob! Grabe yung kaba ko. Isa sa mga pinakabatang miyembro ng kanilang grupo, si Reynolds Brutus Baradas. Nag-umpisa si Brutus bilang isa sa mga pulot boys o yung mga tagapulot ng mga sumisemplang na RC plane sa airfield. Kumikita si Brutus noon ng 1,000 piso kada session na nakatulong sa kanyang pag-aaral. Ngayon, isa na siya sa mga taga-repair ng mga nagka-crash na RC plane at marunong na rin siyang magpalipad nito. Aabot sa 8,000 piso ang binabayad sa kanya tuwing may kinukumpuning RC plane. Nung nagtagal-tagal na rin po kami dito, nakitaan po ng potential po ni Sir Robby. Tinuruan po ako magpalipad. Unti-unti, nakukuha po. Yung nagtagal, marunong na rin po. Oo. Anong pakiramdam ng magpalipad ng eroplano? Masaya po. Parang nahali mo yung sarili mo po sa mga ginagawa ko. Oo. Tapos yung pag lumilipad, may halong kaba pong konti. Kasi? Natatakot din po mag-crash po kasi mahal din po kasi yung plane po. Gaya ni Erwin, pangarap din ni Brutus na maging piloto. Pero sa kasamaang palad, naudlot ang pangarap na ito. Sabi mo nung bata ka, may pangarap kang maging piloto. Ba't hindi natuloy? Patigil po kasi ganang sa ng aking ama. Nagkasakit yun. Napatrabaho na rin po. Natigil man ang pagtupad ng kanyang pangarap na pagpipiloto, pagpapalipad naman ng RC plane ang naging tulay para makasakay siya sa tunay na eroplano. Kabilang si Brutus sa mga napiling sumali sa kompetisyon ng RC planes na ginanap sa France noong 2018. Nung nagpunta ka sa France, tas natupad mo yung pangarap mong makapunta sa ibang bansa, anong pakiramdam? Sobrang saya po na nakapunta po ako ng ibang bansa. Sa mga Italy, naggala rin po kami. Oo. Anong pakiramdam mo nun? Maganda po ang lugar, masaya. Tapos yung lumaban naman po kami. Oo. Medyo marami. Oo. Nakakapagod pero kinaya naman po. Maraming, iba't ibang lugar din po kami nakakalaban. Oo. Tapos, nung nag-umpisa na po kami maglaro, may halong kaba. Sobrang kaba po nung nag-finals na po. Oo. Pero nanalo ka, di ba? Yes po. Oo. Pang 10 po, tapos nung yung kasama ko po ay sa naman po sa Ulaanbaatar naman po. Hindi naman po ako nung nakasama. Mahirap ba yung competition? Kailangan practice po na practice para maganda po yung lipad. Iba po yung lipad ng pag hindi nagpa-practice po. Parang ngatal na po. Minsan sa ating buhay, dumarating tayo sa puntong gusto na nating sukuan ang ating mga pangarap. Pero nagkakaroon ng ibang paraan ng tadhana para tuparin at mas tumayong pa ang ating paglipad. Tulad ni na Erwin at Brutus, ang totoong paglipad para sa kanila ay ang magawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Hanggat kaya nilang sumali sa mga kompetisyon nito, gagawin nila sa ngalan ng pangarap. So hindi na natuloy yung pangarap mo maging piloto? Opo, dito na lang po natupad sa paggana.
lilipad po dito sa mga RC. Pero kayo po yung dream of flying. Yeah. Na-fulfill nyo na yun? Yes, I can say with this hobby. Kahit na wala po kayo sa loob ng eroplano? Mas maganda kasi wala ka minsan eh. Ay, Diyos ko! Wait lang! Ang pagpapalipad ng mga remote-controlled na eroplano o kaya mga drone, hindi lang pala libangan, pwede na rin palang pakinabangan. Ang ilan pa nga, inaral ang posibilidad na gamitin ang mga drone na ito para maging kaagapay sa agrikultura. Cellphone lang? Umaandar na po! Abangan ang kwentong iyan sa susunod na linggo. Ako po si Cara David, ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero. Nakakita na ba kayo ng ganito kalaking drone?